Magandang araw muli sa mga lahat ng nag-subscribe at nanood ng video natin nung huli ulit. Maraming salamat at maraming salamat din sa mga nag-subscribe at nag-share ng video, no? So ito yung video na to para ulit sa koi, kasi nga marami na mamatayan na koi, especially dun sa group na nasalian ko dun sa Facebook. Pagdating sa brownout, kasi talagang marami na mamatayan ng koi. So at dito sa channel na to, marami ring nagtatanong kung paano yung ginagawa ko nga dito sa aking system para maiwasan yung brownout. Kaya ito, papakita natin. Katulad lang to nung video natin video ko na sinishare din sa YouTube na tungkol dun sa solar, no? So ito, pinapakita ko kung paano talaga yung paano kasimple lang yung pag-install nito, saka para maiwasan yung pagkamatay ng mga koi nyo nga, especially dun sa mga nag-aalaga ng mahal na koi talaga na inaalagaan nila. Tapos pag namatayan ng kuryente, mga siguro buong araw na walang kuryente, talagang hindi tatagal tong koi, lalo na pag malalim yung tubig. Tsaka karamihan sa atin, sobrang daming loaded yung ating mga lagayan. Kaya pag nawalan ng kuryente, yung dissolved oxygen na sinasabi nawawala, yun ang sanhi kung bakit namamatay yung isda. Tapos yung umakyat yung ammonia. Kaya ito, papakita ko yung simple ko lang na video. Kaya libre ang light doon, no? Kaya pakita ko lang sa inyo, share ko lang din kung ano yung akin para maiwasan nyo rin yung brownout o mawalan ng kuryente katulad nung sa iba. Ito, simpleng setup lang. Hindi gasinong mahal, hindi maganda. Kaya sabi ko nga kung libre yung light sa papakita nating setup ng solar ko para dito sa mga isda ko, para iwas brownout, iwas patay. Ayan, ito yung ibibida natin ngayon, yung ating solar, para sa mga nagtatanong ng ano ba yung option para hindi magkaka-brownout at iniwasan lang natin na mamatayan talaga tayo ng koi. Kasi doon sa mga groups, napakamaraming koi na namatay during brownout, no? So ang ginagawa ko rito is solar. Okay, yung solar na to is hindi na to masyadong malaking system, maliit lang to, para lang talaga doon sa mga isda ko yung sobra sa loob ng bahay. So yung kuryente na yan, alam naman natin pag nasikatan ng araw yung solar panel natin, okay, maliit lang to. Kasi tingnan nyo naman yung upuan lang yung pinagpapatungan yan. So maliit lang yan, pero naglalabas yan ng kuryenteng malakas. Hindi naman ganong kalakas, pero i-explain natin ha, mabilisan lang to. So yung kuryente na yan, galing dyan, substandard lang yung wire natin kasi wala akong pera. Mura lang na wire ang ginagamit ko is pero maganda yung ating automotive wire. So dadaan yung automotive wire, yung kuryente dyan, yan, dadaan dyan, lalabas yan dito. Okay, pupunta yan dito yung wire natin. Pagkatapos nyan, papasok yan dito, magulo. Pasok na yan dito sa ating solar charge controller. Okay, tanong, sir, ano yung solar charge controller, sir? So, yung ating solar charge controller, yan yung nagko-control. Kasi controller nga, yan yung nagko-control ng power para galing dun sa solar natin, sa solar panel natin. Pag pumasok yan dito, kasi yung kuryente na galing sa solar, malakas. Sabi ko nga, malakas. So katulad nito, ang power ng solar natin, yan, yung solar panel, ay nasa 56, 57. Darating na ng 70 hanggang 80 volts. So pag yung kuryente na yan, ipapasok mo rito sa battery mo, na yung battery natin is 12 volts lang. 12 volts lang yung battery natin, dalawa. Pag yung kuryente na yan, 56 hanggang 60 hanggang 70 yan minsan, ipapasok yan diretso. Anong mangyayari sa ating battery? Happy New Year. Yan. Happy New Year. Sumasabog kasi yung battery na yan pag sobrang kuryente ang lalagay mo dyan. So ang kuryente lang na tama ang pwede mong i-charge dito. Hindi pwedeng i-overcharge to kasi sumasabog. Okay, sumasabog to. Dito bibida ngayon si solar charge controller natin. So si solar charge controller natin, ipoproseso niya yung power para mabibigay niya lang sa battery kung ano yung kailangan ng battery. So naipoproseso niya, ibig sabihin, yan, katulad yan, 13 na lang ang ibibigay niya sa battery natin.
Okay? Yung sobra noon, ipoproseso niya para gawin niya yung ating patatasan niya lang yung amperahe. So, wag na nating discussion kasi hahaba tayo. Kasi hindi yun talaga yung para sa video na to. Ang ano natin is, ito yung solar lang na basic. So, ito. So, pag na ano na yan, yung dumana yung kuryente rito galing solar, ibababa niya yan dito. Kakargahan niya na yung ating battery. Okay? Or yung ating power bank. Tawag dyan. Okay, battery na 12 volts. Okay, 12 volts. Yung battery natin, isipin na lang natin na parang drum ng tubig yan. Okay? Pag yung kuryente na galing dun sa, o yung tubig, pag inalagyan mo ng hose dyan, tapos mahina yung daloy ng tubig, walang pressure, yung sakto lang dun sa labas ng hose, ibig sabihin, matagal, mapuno yung ating drum. Okay? Ngayon, pag yung tubig natin ay malakas, may malakas na pressure, ibig sabihin, pag nilagay mo yung hose mo rito, ibig sabihin, madali na lang mapuno. Mabilis mapuno kasi malakas yung pressure. Ihaling tulad natin yan sa kuryente, na pag malakas yung pressure ng kuryente, mabilis mapuno yung ating power bank o yung ating battery o yung imbakan ng ating power para maya-maya gagamitin natin kung nagkaroon ng brownout. Okay? So, kung yung pressure ng tubig, ihaling tulad natin sa kuryente na sabi ko, yan ay magiging amps. So ibig sabihin, basically, yung kuryente ng ang solar charge controller natin, ano niya, lalakasan niya lang palalakasin niya yung pressure para mapuno kaagad itong battery natin. Okay? Simple-simple lang. Tapos yung susunod na tanong dyan, sir, paano naman yung ating mga power head, tsaka yung ating pump? 220 yun. Paano mapuno yun? Paano mapagana yun? 12 volts lang to. Battery lang ng truck to eh. Sasabihin. Tama. Battery lang nga ng truck. Kahit battery ng truck, nakapandar yan. Pero ito yung battery nito, hindi to sa truck ha. Ito yung ginagawa talaga para pang emergency power. O yung UPS, yun yung unobstructed power supply. Yung tinatawag nila. Yung para sa computer. So ito malaki lang. So, huwag na natin discuss. Doon na lang sa ibang video. Panoorin nyo na lang yung ibang video. Doon yun in-explain detalyado. So, ang tanong nga, sir, 220, paano napapagana? 12 volts lang yung battery natin, no? Ang nangyari dyan is meron tayong SNAT o yung ating inverter na tinatawag. So, maraming klaseng nabibili sa palengke. So, ito yung SNAT na mura lang kasi wala nga tayong budget. So, ito. Ibig sabihin, kitang-kita, galing sa battery, ipoproseso, gagawing AC o yung gagawing 220 na power. Okay, dito sa inverter. So, battery, dadaan sa inverter, ipoproseso, magiging 220 paglabas. Dito na sa load. Okay, 220 na. So, yung puting wire na nasa likod, yan na yung galing dito sa ating inverter, lalabas na yun dito. Dadaan muna yan sa breaker para kung ano mang mangyari, kung nag-short yan, ito muna yung masisira, hindi yung ating inverter o walang sunog, walang Happy New Year na mangyayari. So safety din to. So kaso lang substandard tong wire. So andito lang naman ako, huwag nyo nang pansinin. Okay. So pag lumabas dyan, 220 na yan. So dito nyo na isasaksak lahat ng yung power head, yung aerator, yung charger nyo, TV, refrigerator, pwede nang gumana yan dyan. Okay, so lahat ng mga pag-charge nyo ng mga battery dito na. So, ito na yung, ito, 220 na yan, di ba? Kasi 220 na to. So dito, pag sinaksak mo, 220 na, labas nito, papunta doon. So, ang gagawin natin, ipapakalat lang natin yung kuryente. So dito, akyat yung kuryente doon sa taas. Okay, kabubong. Okay, substandard yung kuryente natin, kaya libre lait. So, pagpasensyaan nyo na, nagtitipid lang talaga ako. Pagdating yan dan, papasok yung kuryente dito. Okay, ano yung tawag dyan? Yan yung hub, o yung junction box na tinatawag. So, pag pumasok yung kuryente, pagpunta dyan, pwede mo nang bubuhol mo yan dyan. Baga, ikakalat mo lang yung kuryente. So, ikakalat mo lang yung kuryente dyan. So, yung ibang kuryente papunta doon sa taas, ibang kuryente papunta doon naman sa loob ng bahay. So, pupunta na yan doon sa TV, sa refrigerator, sa pump doon sa mga aquarium sa loob. Okay? So, doon sa loob ng bahay ng iba. So, ito naman, yung ating substandard na wire. Okay, libre lait. Okay? Pero hindi naman kasi mabigat yung load natin.
Kaya hindi duplex yung ginagamit. Yung duplex lang ginagamit ko diyan. Dapat yan malalaki. Kaso lang pag malaking wire, mahal. Okay, katulad nito, junction box ulit. Ibig sabihin, kakalat ulit yung power. Okay, may mga switch dito. So, kakalat ulit yung power. Katulad niyan, yung isang wire na to, papunta dito sa ating ilaw. Focus, camera, good. Isa namang kuryente, yan, papunta naman yan dito sa, wala nang iba, kundi ang ating IBC. Yan. So, again, lait ulit dito, pwede maglait, no? Kasi itong PVC natin, mga ritaso na to. Kaya may mga butas-butas na yan, pinagagamitan na yan dati. Okay, yung kuryente na galing dito sa junction box, yung iba pupunta dito. So, bababa yung kuryente dyan, lalabas lang naman yan dito. Yan. Lalabas yan dyan. Dito na yan sa ating aerator. Papunta sa aerator, papunta sa pump. Saksakan ulit. May bagong saksakan ulit dito. So, kumalat na ulit yung kuryente. Dito na ulit sila. Up. May extension na ulit dito. Yung dugtong ng wire na to. So, 4 nasaksak dito. So, makikita nyo, dalawang air pump. Maliit lang ng mga air pump. So, mamaya explain natin kung magkano gagastusin. Air pump. Dalawang air pump. Tapos ito sa pump natin, sa koi. Tapos yung isa naman sa nursery natin, doon sa sword tail natin. Ipakita natin. Ito yung mga koi. So, yan. Sagana sa kuryente yan. Walang tigil yung kuryente yan. 24 oras. Mag-brown out sa labas. Dito, walang brown out yan. Walang brown out yan. Okay. Tapos, dito naman sa ating dito naman sa ating nursery. Nursery natin, marami yan. Sino may gusto, badalhan ko kayo. Tapos, yung ating aerator, which is yung isang saksakan na andun. Aerator naman natin dito is para iwas talaga kung magka-problema talaga. Kung wala kayong, ito na lang bilhin nyo. AC, DC. So, pag nag-brown out, o kaya ito pag nawala ng solar, okay? Nawala ng solar, kunwari, gagana pa rin kasi may battery sa loob din to. Yung gumagana pa rin. Yung ating nursery. Andun si Marley. Okay? Sa nursery. Yan. So, walang brown out yan, no? Yung iba namang pump dito is papunta naman dito sa mga natin. Kung saan ko nilagay yung mga tilapia na maliliit. Diyan muna sila. So, meron din yung supply. Yan. Meron din yung bula dyan. So, walang, walang tigil yung kuryente niyan. So, para maiwasan, ito yung ginagawa ko. Tapos, ngayon mamaya, explain natin yung yung computation. Okay, so ito naman yung nasa loob na ng bahay, no? So, yung kuryente na galing sa labas, ito yung papasok naman. Ito yung papasok. Dito, bababa yan dito. Another extension ulit. So, extension na to, ito yung ilaw. Oh. Yan, ilaw maliit lang. Tapos, ito yung sa hang-on na back filter natin. Patos na tanim. Okay. Andito. So, masyadong madilim yung ating planted aquarium, no? Gawa nga ng may gurami. Gusto niya ng madilim yung gurami. Yan. Tapos yung isang kuryente naman dito, papunta naman yan dito sa ating saan? Nitrotech. Hindi. Papunta naman dito sa ating refrigerator. Ito nakasaksak. Okay? Refrigerator. Yan. Refrigerator. Yan. Maingay yung ating mga senior sa likod. Yung ito normally nakasaksak yung refrigerator is dito. Pero malakas yung araw, masyadong mainit kaya dito siya nakasaksak sa solar. Gumagana yan. Ebidensya yan. Yan, gumagana. Walang laman kasi quarantine. Yan, tubig lang tayo. Yan. Okay? So yung ibang kuryente, papuntang ilaw. Okay? Ito yung sa Meralco, Mills yung sa grid nyo, ito yung sa solar. Malaki, malakas. Yung ibang kuryente,
Diretso naman yan doon na naman sa ibang pwesto. Diretso na naman yan dito sa mga ibang aquarium. Okay. Hindi ko makakuha yung ano. Yan. So, yan sila. Gurami tsaka mga simple lang na isda yan. Pero, so ito naman oh. Marami nagtatanong, sir, bakit hindi kayo bumili ng mga maganda talagang magandang air pump na katulad nito, malakas, hindi katulad ng mga ginagamit yung maliliit. Actually, meron ako nito. Ito nga mismo yon. Ito yung box. Kaso lang binigay ko sa kaibigan kong breeder kasi nga sabi ko kulang siya ng mga pump. Binigay ko na sa kanya. Kasi ito, kasi magastos. Okay? Kumpara dun sa mga pump kong maliliit. Kasi ang ano naman, ang tatanong, sir, magkano ba yung magkano ba yung mga ganyang pump? Magkano yung magagastos sa ganyan sa isang buwan? Okay? Ito yung explanation ko. Diyan. So, ito ay para sa mga baguhan pa lang, sa mga basics. Talaga, yung video natin para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano yung computation na to. So, kung nalalaman to yung computation na to, kahit refrigerator, TV, o electric fan sa bahay nyo, alam nyo kung paano i-compute, malalaman nyo kung magkano per item ang magagastos nyo sa isang item sa ganitong klaseng computation lang. So, hindi ako professional, hindi ako eksperto sa pagdating sa ganito, pero kita nyo naman, hindi ako professional. Kita nyo naman yung sulat natin, diba? So, pagpasensyahan nyo naman. Sabi nga ng Bisaya, mata-mata lang. Kahit pa paano, matansya mo kung magkano. So, again, libre lait, no? So, sa mga expert, huwag mo nyo lang tingnan to kasi mapupuno tayo ng lait ulit. Ganito, ginagawa natin dyan, no? 35 watts, yan yung ating air pump, okay? So, si 35 times 24. Sir, ano yung 24? Yung 24 kasi 24 oras na gumagana yung ating pump. Tama? So, 35 times 24 equals to 840 watt-hour. Okay, watt-hour. Huwag nyo nang pansinin yung watt-hour, nakakagulo lang yan eh. So, yan yung total yan. Siyempre, hindi mo babayaran to. Okay? Kasi, hindi naman araw-araw ka nagbabayad sa Meralco, di ba? So, kung saan man kayo ngayon. Ngayon, siyempre, kukwentahan natin yan, nung 840 na yan sa 31 days. Okay, may pangit dito, kaya nilipat natin dito. Yan. Sana nakita, no? Okay, malayo. So, 840 times 31 days. Yan. So, 31 days equals 26,040 watt-hour. 26,000. Ibig sabihin, itong 26,000 na to, kilowatt na to. Tama? Tama ba? So, yan, no? So, 26 kilowatt sa isang ganito. Yan. So, yan na, 26 times 11. Sir, ano naman yung 11? Ano naman yung 11? Tatanungin nyo sa Meralco o saan man kayong bahagi saan man kayong lupalop ng mundo o saan man kayong parte ng Pilipinas. Kasi iba-iba ang iba-iba ang presyo ng kilowatt. Ibig sabihin, sir, magkano yung isang kilowatt? Ang babayaran nyo, tanong nyo dun sa Meralco. Ang isang kilowatt is 11 dito sa amin. Okay? Kung dun sa Maynila, sa Meralco, siguro mas mura, 9 pesos lang o 9 pesos lang. Dito sa Mindanao, naghihirap na kami rito, mahal pa, 11 pa. Okay? Ewan ko lang kung sang lugar mas mura. So, yung 26 kilowatt mo, i-round up lang to, diba? So, 26, hindi naman umabot ng 1, kaya 26 lang talaga. 26 times 11 equals 286. 286 pesos. Yan na yung pesos. Yan na yung babayaran mo sa air pump mo na yan, sa kanya lang mismo. Okay, sa 24 oras mong pinapaandar yan sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, 31. So, 26 times 11 kasi 11 pesos yung kilowatt na per kilowatt. Ibig sabihin, 11 pesos per kilowatt. So, 26 times 11 equals 286 pesos yung babayaran mo. Okay? Tama? Tama ba? Ngayon, pag tinamad kayo, kukuha kayo ng application naman sa cellphone. Yan yung electricity cost calculator. Mas madali. Okay. Kuha kayo ng, tawag nito, ng application na yan. So, dito sa hours mo, kasi 24 nga oras mo pinapaandar yan, palitan mo yung 24. Tama? 24 hours. Okay? So, dito naman sa watts.
Yung ating pump is, magkano? 35. 35, di ba? So, 35 watts. So, magkano yung kilowatt hour dito sa Mindanao? Sa aming parte, hindi ko alam kung saan lugar, kung saan kayo, kung magkano yung per kilowatt nyo. So, dito is 11 pesos, di ba? Sabi ko kanina, 11 pesos. So, i-calculate mo yan. Yan yung cost mo per hour, 0.3, cost per day, 9 peso. Ang cost mo per month is 281. 281. So, yung computation naman natin sa hindi professional, 286. Okay? Hindi ganong kalayuan, mga parekoy. O mga sir, mga ka-DIY. 281. Okay? Ito naman yung application. So, roughly, sabi ko nga, mata-mata, kahit papano, matatansya mo kung magkano yung binabayaran mo. Yan o, tapos na naman. Dito na naman si Marley. Yan. So, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe at nag-share ng video natin. No? So, hanggang sa susunod nating pagsama-sama ulit sa susunod ng pagkikita. No? Kita-kita na naman tayo. At susunod siguro, ipapakita natin yung pump. So, maraming salamat sa nag-subscribe. Maraming salamat sa nag-share. Ang kulit nito. So, kung may maingay kanina, ito na yon. So, andun siya, oh. Hey, stoy, tara ka dong, oh. Dong! Tiyaka dong, eh. So, maraming salamat sa lahat ng nanonood. At ingat kayo lagi. So, kita-kita tayo ulit. Maraming salamat. Babay na. Babay na, babay na. Babay na sa kanila. Si Marley. Babay na.